Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito sa ating mentoring ay pinamagatan kong kasiyahan, pwede ba? Of course, madali siya kapag okay ang kalusugan mo, kalusugan ng pamilya mo, wala kang problema. Number 3 is may sobra kang pera. Pero nakakatakot din kasi yung sakto lang. Kailangan may sobra talaga. Lahat ng mahal mo, number 4 ay mahal mo ay nasa mabuting kalagayan. Number 5 is masaya ka sa karir mo. Madali ang kasiyahan at pwede. Kaya lang may problema dito, mahirap sa limang nabigay nating dahilan para tayo maging masaya, pwede siya, hindi perfect ang buhay at hindi kailanman makukumpleto yung mga perfect list natin in regards para maging masaya tayo. Kasiyahan, pwede ba? So number 1, para maging pwede siya yung kasiyahan, despite in spite ng mga kahirapan o mga expectancy po natin na hindi po nangyayari. Number 1 is magkaroon po tayong the acceptance of the things we cannot change. Acceptance of the things we cannot change and to have the ability to adapt sa anumang pangyayari sa ating mga buhay. Accept what you are going through. A ship in the midst of a raging sea, bumabagyo, malakas na hangin sa gitna ng dagat. What do you do? The truth is, kung may bagyo, hindi ka pwedeng nasa sulok ka lang at iniintay mo ang paglubog ng barko o paglubog ng buhay mo o pagkasira ng buhay mo. May dilubyo, you cannot change that. That's true. May mga problema, challenges, sakit na higit sa mga kakayanan natin bigyan ng solusyon. The truth is, really, may dilubyo, you cannot change that. But really, you can adapt that and you must have the ability to adapt in any situation ng buhay po natin. You have to do something for you to survive at maging masaya at the same time. Number 1 is unload yourself to unnecessary things in life. Yung mga bagay na hindi kailangan sa buhay po natin, tanggalin, itapon, huwag natin bigyan ng bigat sa ating mga buhay. You just unload it, tanggalin mo ito. Remember, gusto kong bigyan ng example yung nung si Jonah ay tumakas sa Panginoon at nagkaroon po ng bagyo, sako na dahil sa kanya. So makikita po natin doon kung ano yung unang ginawa ng mga mariners o ng mga kapitan ng barko at kanyang mga kasama. Ang sabi ng salita ng Diyos, then the mariners were afraid, every man cried out to his God. They threw the cargo that was in the ship into the ship to lighten the load. Ano po yung ginawa po nila? Tinapon lahat ng mga bagay na hindi kailangan sa oras na yon. At dahil kung hindi na itatapon, magiging pabigat at lulubog po sila. I think there's a lesson that we can get there. Ano po? Ay yung tanggalin yung mga bagay na makakabigat sa panahon ng may bagyo ka. Sama ng loob, hinanakit, kalungkutan, depression, o anumang mga bagay na nagpabigat sa buhay mo, you just lighten or unload your ship, unload your life for the things that cannot help you. These mariners, they unload things that are necessary sa oras na yon sa kanilang paglalayag upang maligtas po sila. Number 2 na makikita po natin lesson doon is they identify the problem. O nagkaroon po sila ng mga self-evaluation. So, dun sa kwento po, makikita po natin that they cast lot at kung saan po may tuturo yung lot, ano po, ay siya po yung may kasalanan. Number 2, you have to identify the problem and evaluate the situation or evaluate even yourself. So, napagtanto po nila na si Jonah po ang may kasalanan. Ganun pa man, sinikap po nila sa verse 13, na ibalik sa safe place yung bangka. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, the sea continued to grow more tempestuous against them. So, what did they do? Sabi ng salita ng Diyos, therefore, they cried out to the Lord and said, we pray, O Lord, please, do not let us perish for this man's life and do not charge us with innocent blood. For you, Lord, have done as it pleased. So, nangyayari po, they identify the problem, they remove the problem. So, if you can identify the problem, make a solution. In that case, itinapon po nila sa Jonah upang tumahimik po ang bagyo. Well, yung number 3 po natin for us to really enjoy life while even we are in difficulties is you find your stability. Find your stability, ibig sabihin po, your firmness, your strength, or balance in life. And I think the best way we can find our stability is by finding God sa buhay po natin. Siya lang po yung stable sa lahat. So, you have to see your problems in God's perspective. Alam nyo, nung namatay ang tatay ko, nung maliit pa ako, may katanungan na sa puso ko. At I'm unstable dahil sa murang edad. And yet thinking about it right now, kung isipin ko sa nakita ko sa tatay ko, lasinggero, babaero, mainitin ang ulo,
And he's living ang godly life. So I thought na kung lumaki ako sa kanya, baka ganun na rin ako. So yung dilubyo ng buhay natin, ay dumarating. Si tatay ko ay nagkasakit for almost 4 years. And then namatay siya, and then really naghirap kami, as in naghirap dahil hindi naman kami mayaman, and yet good provider naman siya in spite ng kanyang mga flaws o mga kakulangan sa buhay. So naghirap kami, pero ang kahirapan din naman ang nagbigay ng kasanayan sa iba't ibang aspeto ng buhay, mahirap, mayaman, I can live with it. And then kapag nagkakaproblema ngayon, it's really, sa ibang tao parang madidepress na sila, pero para sa atin hindi na, dahil naranasan na natin yung pinakamahirap. And then may resistance na tayo sa crisis o sa problema. And natutunan natin yung living one day at a time. At nakita natin, even though marami sa atin ang namuhay ng mahirap, pero nakalampas tayo by just having that mindset, living one day at a time, and trusting everything to God. And then you see, nung panahong yun, nagkaroon ako ng first bike, and I was very happy. Walang maibibigay na saya. Nung nandito ako, nagkaroon ng first PC second hand na ibinigay lang, masaya ako. First tablet, nagkaroon ako, first cellphone, first travel, first hotel, super appreciation yung nararamdaman mo. Iba yung nararamdaman mo kapag dati ka sa lugmok, dati ka sa hirap, and yet ngayon we are enjoying life, even sa mga small things. Kung ikukumpara natin yung ating mga naranasan sa mayaman, parang wala. Pero dahil tayo nakaranas ng super hirap, we appreciate life right now. Kahit salat sa mga material na bagay, pero nandun yung masaya ka pa rin. Kahit yung mga laro natin nun, may tumbang preso, mga tsatu, luksong tilik, yung jolen, at iba't iba pa, and yet we enjoy life much. So yun ang sinasabi ko, that even dun sa kalagitnaan ng crisis, dilubyo, bagyo ng mga buhay natin, still pwede pa rin mag-enjoy. Lalo na ngayon na tayo mga Kristiyano na, that everything is under the hand of God yung buhay natin, and we know nakasakasama natin ng Panginoon kahit sa ano pa mang antas ng buhay na meron po tayo. God bless you all. Hope you have learned.